Magandang araw sa inyong lahat. Tayo na't ipagpatuloy ang kwento ni Vlad. Tara na't simulan na natin. Kasalukuyang naglalakbay sa gitna ng ilan kasama si Sir Lamond at ang mga mangangalakal. Habang sila ay umaandar, napatingin si Vlad sa mga barbarian sa gilid at napansin nito na mas lalo daw dumarami ang kanilang bilang. Kinumpirma ito ni Sir Lamond. Ayon sa kanya, kakaiba ang dami ng mga barbarian na patungong timog. Hindi ito pangkaraniwan. Kung simpleng mga manlulusob lamang ito, dapat ay tumakbo na ito matapos mahuli ang kanilang leader. Dahil dito, napaisip si Lamond. Malamang, ang nabihag natin ay isang taong may mataas na katayuan sa kanilang tribo. Samantala, makikita ang bihag na barbarian na nakatali sa isang kariton. Sa kabila ng kanyang kalagayan, kalmado lamang siya at tila walang takot. Para bang sigurado siyang ililigtas siya ng kanyang mga kasamahan. Dahil dito, lalo pang nabahala si Lamond. Magkakaproblema daw ito bago makarating ng Sora. Patuloy silang naglakbay, ngunit habang tumatagal, lalong nagiging balisa si Lamond, lalo na't wala pa ring balita mula sa ipinadala nilang tauhan upang humingi ng tulong. Bigla na lamang nagbago ang galaw ng mga barbarian. Nagsimula silang magtipon-tipon at ang pagbabagong ito ay nagdulot ng kaba kay Lamond. May mali, parang may nagbago sa kanilang grupo. Sa sandaling iyon, sabay na napalingon si Vlad at ang kanyang kabayo. Sa malayo, may nakita silang makapal na ulap ng alikabok. Dumating na ang tulong. Hindi nag-iisa si Gerta. Kasama niya ang mga kawal at ito ay pinangungunahan ni Sir Yeager. Naramdaman agad ni Lamond ang paggaan ng kanyang loob. Ang mga mangangalakal ay masayang makita ang mga paparating na kawal. Ngunit, hindi lahat ay natuwa. Ang pinuno ng mga barbarian ay halatang hindi nasiyahan. Hindi niya inaasahan na darating agad ang tulong. Mukhang hindi na daw ito maililitas ng kanyang mga kasamahan. Sa kabila nito, inamin ng leader ng mga barbarian na matalino ang naging desisyon ng matanda na magpadala ng tulong. Kung nagtagal pa sila ay maaaring napahamak na ito. Sumagot naman ang matanda. Yun daw ay base sa kanyang karanasan bilang matanda. Tuloy pa nito, ngayon daw ay dumating na ang tulong kaya panahon na para tanungin ang barbarian. Tinanong ni Lamond ang barbarian. Nais niyang malaman kung bakit pumasok ang mga barbarian sa kanilang lupain. Agad itong sumagot. Hinahanap daw nila ang anak ng grassland, isang maalamat na kabayo. Ngunit hindi ito sapat na sagot. Kaya tinanong ulit ni Lamond kung bakit sila nanloob at nagnakaw kung ang pakay nito ay ang kabayo lamang. Simple lamang ang sagot ng barbarian. Kailangan nila ng pera. Para sa kanila, iyon ang paraan upang mabuhay. Sa isip ng barbarian, wala na daw itong rason para magpatuloy pa sa kanilang misyon. Ang kabayong hinahanap nila ay pumili na ng master at ito ay si Vlad. Hindi daw nila ito inaasahan. Tinanggap ng barbarian ang katotohanan iyon. Hindi nagtagal, dumating si Sir Yeager. Kaagad niyang tinukso si Lamond. Saad nito na iba na talaga pag matanda na. Nahihirapan na daw itong lumaban sa mas bata sa master niya. Ngunit naiinis namang sumagot ang matandang kabalyero. Kung may maayos lang daw itong kabayo marahil ay tumakbo na daw ang barbarian sa Varna. Nagsalita naman si Yeager na masaya ito dahil nakita niyang hindi nasaktan ang matanda. Tuloy pa nito, na kahit ano pa man ay dadalhin niya ang matanda sa Sora. Matapos ang maikling usapan, napunta ang atensyon nila sa mga barbarian na nananatili pa rin sa paligid. Nagpasya si Yeager na takutin ang mga ito. Habang papalapit siya, may kakaibang nangyari. Nilabas ni Yeager ang kanyang aura at sinabing ito ang paraan ng mga sibilisadong tao. Sa lakas ng kanyang aura ay nagmistulang berde. Ang paligid nito, naramdaman ito ng lahat, lalo na ng pinuno ng mga barbarian. Agad siyang natakot. Naisip nito na kung gugustuhin ng kabalyerong ito ay kaya niyang patayin ang mga barbarian ng walang kahirap-hirap. Sa sobrang takot, sumigaw siya at inutusan ang kanyang mga tauhan na umatras agad. Sa una, nag-alangan ang mga mandirigma. Hindi nila maintindihan kung bakit kailangang umatras. Sumigaw ulit ang pinuno ng mga barbarian. Saad nito na hindi daw ba nila nakikita ang level ng kabalyerong ito. Kaya habang may oras pa ay umatras na ito. Isa sa mga barbarian ang nagsalita. Ito daw ay harap ng Sora. At isa sa kanilang problema ay walang tulong na dadating sa kanila. At isa pa, may isa pang dumating na malakas na kabalyero. Kalaunan, nagdesisyon sila na sundin ang utos ng kanilang pinuno.
Isa-isa silang umatras, iniwan ang kanilang pinuno, ngunit nangangakong babalik sila balang araw. Matapos nito, unti-unting nawala ang tensyon. Samantala, si Vlad ay napalibutan ng mga mangangalakal na nagpapasalamat sa kanya. Ngunit tila hindi ito nagustuhan ng kanyang kabayo. Bigla itong nagwala at tumayo sa likod na paa. Halos mawalan ng kontrol si Vlad. Napansin ng iba na tila mailap at mapanganib ang kabayo. Naisip nilang baka hindi ito kayang paamuin. Pinigilan ni Vlad ang kabayo at pinakalma ito. Nagtaka ito kung bakit nag-iba ang ugali ng kabayo. Lumapit si Jaeger at tinanong kung kanino ang kabayo. Ipinaliwanag ni Vlad na ito ang kabayong nakilala niya noong laban niya sa Deathworm. At ngayon, bumalik ito sa kanya. Napansin ni Jaeger na kakaiba ang kabayo. Malaki ito at tila may espesyal na katangian. Napangiti na lamang si Jaeger at napasabi na lamang na ngayon ay may kabayo na ito sanay alagaan mo ito ng mabuti. Pagdating nila sa lungsod, tumanggi ang kabayo na pumasok. Tinanong ni Jaeger kung bakit ayaw pumasok ng kabalyo. Sugot naman si Vlad na ayaw nitong gumalaw at nagtaka kung bakit mailap ang kabayo. Napaisip na lamang si Jaeger na kakaiba ang mag-among ito. Ang isa ay ayaw ng mga kabayo. At ang isa naman ay ayaw ng mga tao. Sumakit ang ulo ni Jaeger at napasabing magkatulad daw itong mag-amo. Kaya nagpasya si Vlad na manatili muna sa labas. Kinabukasan, sinubukan ni Vlad na paamuin ito gamit ang mga pulang bulaklak. Ayon sa bihag na barbarian, naaakit ang kabayong iyon sa kulay pula dahil ito ay simbolo ng init at kaligtasan sa damuhan. Ngunit hindi pa rin sapat ang kanyang ginawa. Saad ng matanda, ngayon ay alam na nila kung ano ang gusto ng kabayo kaya madali na lang sila makahanap ng sulusayon. Saad pa nito, na mas maganda daw kung ito ay gumagalaw. Habang iniisip niya ang susunod na hakbang, may nakita siya, si Gemina. Doon siya nakaisip ng bagong plano. Tanong ng matanda, kung ayos lang daw ba ito kay Gemina. Mukhang hindi daw sila magkasundo ng babae. Ngumiti naman na nagsalita si Vlad na kahit noong bata pa sila, ay lagi itong nag-aaway at alam naman nila kung ano ang gusto at hindi gusto ng isa't isa. Ngunit nang lapitan niya si Gemina, agad siyang tinanggihan nito. Malinaw na galit pa rin ito sa kanya. Pinilit pa rin ni Vlad na humingi ng tulong. Nang akto ng pag-alitan si Vlad ay nakita nito ang hawak niyang mga bulaklak, nagulat ito. Nagtanong si Gemina kung ano ito. Sumagot naman si Vlad na kailangan niya lang hawakan ang bulaklak at tulungan ito. Galit namang nagsalita si Gemina na kung may kailangan ito ay gumawa muna siya ng request kay Alicia. Ngunit kinumbinsi niya ulit ito at sinabing, tanging si Gemina lamang ang makakatulong sa kanya. Namula si Gemina, tinanong ni Vlad kung bakit ito namula. Sumagot naman si Gemina na tumahimik ka. Samantala, sa kulungan, pinuntahan ni Sir Joseph ang barbarian, kinausap niya ito at nagpakilala. Siya, daw si Joseph ang mayor ng Sora. May gustong itanong si Joseph sa barbarian. Nagsalita naman ang barbarian na hindi niya akalaing mismong mayor pa ang pumunta sa kulungan. Sumagot naman si Joseph na sanay hindi sayang ang kanyang pagbisita dito. Napaisip naman ang barbarian na marami na siyang nakatagpong mga tao na ganito ang pananalita. Ngunit ang taong ito ay iba sa lahat. Nagsalita naman si Joseph na sana raw ay akala niya isang traditional ritual lamang ang ginagawa ng kanyang tribo. Pero pinagbabawal dakpin ng mga tribo ang mga kabayong ligaw. Tahimik lamang na nakinig ang barbarian. Tuloy pa nito, ang sirain ng kasunduang iyon at ipagsapalaran ang kanilang buhay para tawirin ang teritoryo ng mga Iron Duke at makarating sa lugar na ito. Ano ang dahilan ninyo para gawin ang lahat ng ito? Tanong ni Joseph. Tumayo ang barbarian at sinabing, siguro ito na ang panahon para sabihin ito sa inyo. Siya daw ang papalit bilang pinuno ng Bubat tribe. Isa lang daw ang rason kung bakit sinira nila ang kasunduan para madakip ang mahiwagang kabayo. Kailangan nila ang pinakamabilis na nilalang at yun ay ang mahiwagang kabayo. Nagalit ang barbarian at sinabing ano daw ang pinaggagawa ng mga taong ito. Tinutukan naman ng espada ni Jaeger ang barbarian para balaan na mali ang ginawa nito. Tinanong ni Joseph ang barbarian kung ano daw ba ang ibig nitong sabihin. Sumagot ang barbarian na may isang dragon na nagwawala. Nagulat naman si Joseph sa sinabi ng barbarian. Isang dragon na matagal nang nanahimik ngunit dahil sa ginawa ng mga taong ito ay nagising at ito ngayon ay nagwawala. Tinanong ng barbarian kung ano ang ginawa nila sa fragments ng dragon.
Dito ay napagtanto ni Joseph na may connection ang paglipat ng mga fragments nito sa Iron Duke. Dahil dito, napagtanto ni Joseph na mas malaki pa ang panganib na darating. Ayon sa Barbarian, ang tanging makakahabol dito ay ang anak ng damuhan, ang kabayo ni Vlad. Tuloy pa nito, na maaring may dahilan kung bakit pinili ng mahiwagang kabayo ang batang iyon dahil may nakita itong kakaibang katangian. Sumagot naman si Joseph na pag-iisipan niya muna ito ng mabuti. Sagot naman ng Barbarian na kailangan niya ng magmadali. Dahil alam niya at alam din nito kung ano ang mangyayari. Dahil maaring magpakita ang isang dragon. Tuloy pa nito, na san gayon ay hindi po doon nito alam na isa silang dragon. Ngunit kung malaman nito na isa silang dragon, hindi daw nila alam kung anong mangyayari sa kanilang teritoryo. Nagulat si Joseph sa sinabi ng Barbarian. Maaring may masamang mangyayari kung matuloy ang iniisip ng Barbarian na ito. Tinanong ulit ng Barbarian si Joseph kung ano ang ginawa nila sa fragments ng dragon. Sa ibang lugar, sa kastilyo ng Duke, nagkakagulo na rin ang mga piraso ng dragon at nagsisimula na itong mag-react. Saad ng isang Iron Duke na si Timur Barinov. Umiiyak daw ang fragments ng Fallen Dragon. Nagsalita naman ang isang mage na hindi na sapat ang mahika upang kontrolin ito. Ang dragon fragments ay nagwawala. Nagsalita naman si Duke Timur Barinov na ano daw ba ang ginagawa ng mga mages. Sumagot naman ang isang kabalyero na hindi na nila kayang pakalmayan ang fragments ng dragon. Inutusan ni Timur Barinov ang kabalyero na tumawag ng priest upang pakalmayan ang fragments ng dragon. Tuloy nito, hindi pa daw ba dumating ang mga Holy Knight? Sumagot ang isang kawal na paparating na ang Knight Captain na si Gunther. Saad ni Duke Timur, na papuntahin daw ito kaagad sa kanya kung dadating daw ito. Habang papalapit sila sa pintuan kung saan nakalagay ang fragments ay tila napakalakas ng energy nito. Napaisip naman si Duke Timur na hindi daw ito katulad ng dati. Ngayon ay mas malala na daw ang reaksyon nito. Pagkabukas ni Duke Timur sa pintuan ay sinalubong ito ng napakalakas ng enerhiya. Nagulat ito sa kanyang naramdaman. Tila gustong kumawala sa kanilang lagayan. Samantala, sa lungsod, nagulat si Alicia sa kanyang nakita. Maraming tao ang nais makita si Vlad. Ang mga mangangalakal ay nagdala ng iba't ibang regalo para kay Vlad. Nagsalita si Alicia na wala dito si Vlad. May natanggap daw ito na misyon kaya maaga itong umalis. Nagkagulo naman ang mga mangangalakal. May nagsabing hindi nila ito naabutan. Mayroon ding nagsabing dapat ay inagaan nila ang pagpunta. Napaisip si Alicia na ito na ang kanyang pagkakataon. Ang mga nagawa ni Vlad sa mga mangangalakal ay mabilis na kumalat. At kung maari ay gusto pa ni Alicia na ipakalat ang pangalan ni Vlad. Kaya dito ay nagsalita si Alicia. Si Vlad ay busy na nitong huli, at ang talento ni Vlad ay mahalaga sa pamilyang Based. Sumagot naman ang mga mangangalakal na tama daw si Alicia at balang araw daw ay magiging isa itong tunay na kabalyero. Tuloy pa ni Alicia, dahil hindi nila alam kung kailan siya babalik, gusto daw ba nitong iwan ang kanilang mga pangalan. Tumingin naman si Zemena sa taas. Sa gitna ng lahat, si Zemena ay naguguluhan sa kanyang nararamdaman. Masaya siya para kay Vlad, ngunit tila unti-unti rin itong lumalayo sa kanya. Tinawag ni Alicia si Zemena. Gusto ni Alicia na si Zemena ang umasikaso sa mga bisita. Nais ni Alicia na si Zemena na ang kakausap sa mga mangangalakal. Sumagot naman si Zemena. Sa tingin ni Zemena, ang mga bisitang ito ay napaka-importanteng tao kaya sa tingin niya ay dapat si Alicia ang umasikaso nito. Sa Rose's smile ay wala nang iba pang mas kwalipikado kundi ikaw lamang. Saad ni Alicia, sinabi nito na malaki ang naging papel ni Zemena sa kung sino si Vlad ngayon. Kaya pagbutihin nito ang gagawin ni Zemena. Nakangiting sagot ni Alicia. Tuloy pa nito, hindi lang daw mga lalaki ang pumupunta sa digmaan pati din mga babae. Saad ni Alicia na kung si Vlad ay binigyan ni George ng dagger, tutulungan rin kitang gamitin ang sarili mong sandata. At doon nagsimulang magbago ang kanyang pananaw. Handa na siyang harapin ang sarili niyang laban. At dito nagtatapos ang bahagi ng kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.